Si Cassandra ang tipo ng taong kilalang magaling mag-obserba sa mga bagay-bagay. Ngunit kahit may napapansin man siyang kahinahinala, mas gugusto niya pa rin mag-imbestiga at makita mismo sa kanyang mga mata na tamang hinala niya bago mag-aksa. Cassandra anak, tawagan mo si Kenji na rito na maghapunan sa atin. Sabihin mo akong nagluto. Nakangiting wika ng madrasta ng babae. Nagpahigpit naman bigla ang kapit ni Cassandra sa laylayan ng kanyang damit. Matagal lang namatay ang ama ng babae sa sakit na cancer, kaya sila lang ng kanyang stepmother ang natitira sa kanilang bahay. Kung minsan naman, ay dito natulog sa kanilang bahay ang kanyang kasintahang si Kenji. Nako, baka hindi po siya makakapunta, mommy. Nag-text siya sa akin mukhang abala siya sa board meeting niya. Lalo na po't kaharap niya ang biggest rival niya sa kanyang trabaho. Si Axel ba yan? Nangunot ang noo ni Cassandra sa kanyang narinig. May pagdududang napalingon siya sa kanyang madrasta. Paano mo alam, mommy? Wala naman akong maalala na nakwento ko yun sa'yo nabanggit lang dati ni Kenji sa akin yun. Kailan po yun? Hindi ko na maalala Basta ang pagkakaalala ko ay si Axel talaga yung kinaiinisan niya sa trabaho. Lagi kasi niyang binabara lahat ng opinyon ni Kenji kapag nasa meeting sila. Talaga po? Parang wala naman akong narinig na nakwento yun sa'yo ni Kenji. Nako, wala ka nung nakwento niya yun. Talaga po? Saan po ako nun? Ewan ko sa'yo, Cassandra. Ang dami mong tanong. Makakalimutin ka talaga. Nakwento ko na rin sa'yo dati yan. O siya, tawagan mo na si Kenji na dito siya kumain. Busy siya, mommy. Tawagan mo. Akong kakausap sa kanya para sa'yo. Okay lang naman po sa akin kapag hindi siya kumain dito, mommy. Hindi mo ba namimiss ang jowa mo? Naku, mommy. Mas namimiss ka pa yata nun Panipangungumusta niya kasi sa'yo kapag nagkita kami madalas. Paano? Mas masarap naman kasi ako magluto kesa sa'yo Nagpapaturo naman ako sa'yo, mommy. Pero ayaw mo kong turuan. At saka, pansin ko rin na nagiging mas malapit ang kayong dalawa ni Kenji. Dati nga, tutol ka pa sa relasyon naming dalawa Ilang beses mo pa siyang pinagtabuyan. Buti nga, natutunan mo siyang tanggapin. Hindi naman kasi mahirap magustuhan si Kenji. At mas lalong hindi siya mahirap mahalin. Kenji is a good man. So, he's a good man for me, mommy? Pansin ni Cassandra ang pagkawala ng matamis ng ngiti ng kanyang madrasta at napalitan ng pilit na tawa. Bagya pa itong nagpaypay ng mamahalin ng paypay sa kanyang sarili na para bang hirap na hirap ang kanyang stepmother sa pagsagot nito. Oh, of course, my dear. Surely, he's a good man for you. Hindi naman kaya tatagal ang 5 taon kung hindi siyang tamang lalaki para sa'yo, di ba? Isa pa, hinahangaan ang lahat ng relasyon na meron kayong dalawa ni Kenji. You didn't call him son o anak anymore, mommy. Di ba, ganyan ang tawag mo dati sa kanya? Naningkit ang mga mata ni Cassandra nang mapansin ang pamumutla ng ginang. Ano ka ba, Iha? It doesn't matter kung ano man ang tawag ko sa boyfriend mo. At saka, ayoko magtunog matanda kapag ganun. At ano ka ba? It was just a name, Cassandra. There's nothing wrong with it. Napatingin si Cassandra sa pananabit ng kanyang madrasta. Hindi may pagkakailang sa kabila ng edad nito, taglay pa rin ito ang pang-akit at kaseksihan na kayang makipagsabayin sa mas bata. Nakatakip man ng mamahaling dress sa hubog ng katawan nito, halata pa rin ang linyang nagpapakita kung bakit tinatawag siyang hot mom ng mga kalalakihan sa paligid. I guess you're right, mommy. There's nothing wrong with it. Unless na lang kung may ginagawa ka pang hindi maganda, di ba? Of course not! What are you talking about, my daughter? Wala naman, mommy. Napapansin ko kasi mas lalo kang blooming ngayon. May tinatawag ko ba sa akin? Like, dating someone secretly? Or may boyfriend ka na ba? Are you in love with someone else now bukod kay daddy? You know, mom, it's okay with me. Alam ko naman na kahit wala na si daddy, he will always remain in your heart no matter what. He wants the best for you. He wants you to be happy. Hindi ka naman niya pinagbabawalan na magmahal ng iba. At ako, it's okay with me, mommy. I know that there are a lot of men chasing after you. Well, to tell you honestly, I'm already in love with someone else, anak. Really? Who's that person then? Pwede mo siyang dalhin dito. I'm so excited to meet him. Soon, ipapakilala ko siya sa'yo. Saka nga pala, why don't you call your boyfriend to join us on our dinner tonight?
Mom, I told you, he's busy. Anak, there's no busy man sa lalaking ikaw ang prioridad niya. Go on, call him. I-loudspeak mo. I want to hear his voice. Sige po, Mommy. Kahit maraming tanong na bumabagabag sa isip ni Cassandra, kaagad niyang kinuha ang cellphone niya para tawagan si Kenji. Malapit na magsimula ang meeting namin. Bakit ka napatawag? Bungad ni Kenji nang sagutin ang tawag ni Cassandra. Dito ka na kumain. I'm sorry, Cassandra. Pero parang hindi ako makakapag-dinner dyan eh. Marami pa akong ginagawa sa ngayon. Akin ang cellphone. I'll talk to him. Hindi pa man nakasagot si Cassandra, kaagad ang inagaw ng kanyang stepmother ang hawak ng cellphone. Malapad ang ngiti ng ginang ang tuluyan niya nang mahawakan ng cellphone ng babae upang kausapin ang boyfriend nito. Kenji, it's me, Roxanne. Roxanne? Nangunot ang noo ni Cassandra nang marinig ang pag-iba ng boses ng kasintahan nang marinig na ang kanyang madrastang nagsalita. Lalo pa nang marinig sa bibig mismo ni Kenji na tanging pangalan lamang ng kanyang stepmother ang tinawag niya rito. Gusto lang sana kitang imbitahan na rito ka na kumain. I know you're tired, Kenji. Dito ka na lang kumain, please. Akong nagluto nito para sa'yo. Dito ka na rin magpahinga. Surely, makakapagpahinga ka talaga rito ng maayos. Aayusin ko ang hihigaan mo rito. Sure. After ng trabaho ko ay diretso agad ako dyan. Hindi pinahalata ni Cassandra ang gulat sa mabilis na desisyon ni Kenji. Nang ibaba na ng kanyang madrasta ang tawag at ibalik ng cellphone sa kanya, pinilit nang umiti rito. Si anak, I told you. Dito kakaanyang si Kenji. O siya, dito ka muna. Ihahanda ko lang ang lahat para pagdating ni Kenji ay magpapahinga na lang siya dito. Tiyak akong pagod na yun. Hindi na hinintay pa ng ginang ang sagot ni Cassandra dahil kaagad niya na itong tinalikuran at excited para mag-prepare para sa pagdating ni Kenji. Kinagabihan, hindi inaasahan ng babae na mas maaga pa sa inaasahan niya ang pagkarating ng kasintahan niya sa bahay nila. Napaaga ka yata. Kaya nga eh. By the way, nasan si Roxanne? You mean, my mommy? Nasanay ka na yata sa pagtawag mo sa pangalan niya. Yeah. Or is she? Magbibihis pa raw siya. How about you? Wala kang balak na magbihis? Sa bahay lang naman tayo eh. Kahit na. Sana nag-ayos-ayos ka rin lang naman. Napabuntong hininga na lamang si Cassandra. Sinundan niya ng tingin si Kenji na tinalikuran na siya. Kaagad naman siyang sumunod sa likuran ng lalaki. Sa kanilang paglalakad, nadat na naman nila ang madrasa ni Cassandra na pababa ng hagdan. Napalingon ng babae kay Kenji upang makita ang reaksyon nito. Kitang-kita ni Cassandra ang pag-awang ng labi ng kasintahan habang titig na titig sa kanyang stepmother. Nakasuot lamang ito ng maikling maong na short at spaghetti na damit, kaya kitang-kita ang magandang hubog ng katawan ng ginang. Kenji, you're here. Handa ka na bang tikman ang luto ko para sa'yo? Oo naman. Kaya nga ako nandito, di ba? Pakiramdam ni Cassandra ay para lamang siyang hangin kapag nagkasama ang dalawa. Hanggang sa matapos ang hapunan, ay nanatiling ganun ang sitwasyon ng babae. Cassandra anak, sa gastro mo patulugin si Kenji ha. Hindi magandang tingnan na magtabi kayong matulog na dalawa, lalo na't nasa tamang edad na kayong dalawa ni Kenji. Don't worry. I'll sleep in the guest room. Wala namang problema kay Cassandra yun, Roxanne. Hanggang sa paghiga ng babae sa kanyang kama, naglalaro pa rin sa kanyang isipan ang mga pangyayari kanina. Sanay na si Cassandra sa ganoon kapag magkasama ang kanyang madrasa at kasintahan. Ngunit hindi niya maiwasang magduda. Kaya naman dahil sa tindi ng kuryosidad, ay naisipan niya ang lumabas ng kwarto. Sinakto niya talaga na sumapit sa hating gabi bago siya tuluyang lumabas. Nang makalabas, narinig ni Cassandra ang kakaibang ingay mula sa kung saan. Hinanap niya kagad kung saan pinagbulan ng ingay na yun hanggang sa dinala siya ng kanyang mga paa sa harap ng guest room. Dinikit ng babae ang kanyang tenga sa pinto para mas lalong marinig ang kakaibang ingay na yun. Nang gawin niya yun, hindi nakatakas sa pandinig ni Cassandra ang malakas halinghing ng kanyang madrasta. Ganon din ang langit-ngit ng kama sa rahas ng galaw ng dalawa. Napatakip ang babae sa kanyang bibig. Nanikip ang dibdib niya, ngunit walang luhang lumalabas sa kanyang mga mata. Nanginginig ang katawan niya na umatras sa pinto at wala sa sariling napatakbo sa kwarto ng kanyang madrasta. Nasa prinsipyo na ni Cassandra na wag muna mag-akusa hanggat walang nakikitang ebidensya. Ngunit kaagad gumuho ang mundo niya nang pagbukas niya ng pinto ng stepmother niya
ay wala siyang nadatnan na kahit isang anino nito. Imbis na magwala at sumugod sa dalawa, mas pinili ni Cassandrang manahimik na lamang at bumalik sa kanyang kwarto. Ibinagsak ng babae ang kanyang katawan sa kama at tulalang napatiti sa kisame. Pilit pinoproseso ang kanyang mga nasaksihan ngayon. Ngunit imbis na magdusa sa mga nangyari, kinuha ng babae ang kanyang cellphone sa bulsa at tinawagan ng taong alam niyang makakatulong sa kanya sa paghihiganti para sa kanyang madrasta at kasintahan kung sakaling tama man ang hinala niya mula sa mga ito. Let's date again. Are you okay? Bakit parang ang lungkot ng boses mo? Gusto mo bang magkita na tayo ngayon? Asan ka? Pupuntahan kita riyan. I'm okay, Axel. Nandito ako sa bahay. My boyfriend is here, kaya hindi ako makakalabas ng bahay ngayon. Is your stepmother there too? Yes. Are they fooling you again? I'm freaking done with them, Axel. Hindi ko na kayang mga panluloko nila sa akin. Calm down, okay? Magkita tayo bukas sa restaurant na pinupuntahan natin palagi. Doon tayo mag-usap. Sa ngayon, matulog ka muna. Pagpahingahin mo muna ang utak mo. I'm sorry, wala ako riyan para paganin ng loob mo. I can't hug you right now, Cassandra. Sa huli, nahanap ng babae ang sarili naglalakad patungo sa loob ng restaurant kung saan pinag-usapan nilang dalawa ng lalaki sa cellphone. Ang lalaking matagal niya nang dinidate simula nang malaman niyang may relasyon ang kanyang kasintahan at ang kanyang boyfriend. Matagal niya nang alam yun. Ngunit, pinipilit lamang ni Cassandra ang sariling isiping nagkakamali lamang siya. Kahit kitang-kita niya sa mismong mga mata ang kataksilan ng dalawa. Nung una'y hirap na hirap ang babaeng paniwalaan ng lahat. Ngunit sa huli, ay nagplano siyang maghiganti sa dalawa sa mas nakakagulat na paraan. At last, you're here. Pasensya na. Kanina ka pa ba? Hindi naman. Nag-order na ako para sa atin para sa pagdating mo, kakain ka na lang. Alam kong gutom ka na. Thank you, Axel. You look tired and still sleepy. Doon ka na muna matulog sa kondo ko kung gusto mo. You need some rest, Cassandra. Huwag mong iikot ang mundo mo sa manluloko mong kasintahan. Hindi ko alam ang gagawin ko, Axel. Hindi ako makapaniwala. Baka nagkakamali lang ako ng iniisip. Baka hindi talaga ako niloloko ni Kenji. Baka nagkamali lang ako ng mga narinig at namamalikmata lang ako kung minsan. Baka... Hindi na natapos ang sasabihin ni Cassandra nang biglang hawakan ni Axel ang kanyang kamay. Dahilan para mapaangat ang tingin niya rito. Investigate him. Yan lang ang tamang solusyon para mabunyag ang katotohanan. Observe them. Keep your eyes on them. Paano ka? We're just secretly dating, Cassandra. You don't love me. Nasabi mo na sa akin yan ng ilang beses. Use me, Cassandra. Gamitin mo ako hanggat kailan mo gusto. Why are you doing this, Axel? Hindi ko rin alam. Hindi ko rin alam, Cassandra. Ever since we started dating, I slowly found myself falling for you. Kahit ilang beses mo nang sinabi sa akin na wala lang to. Nalaro lang. Na walang halong damdamin. Pinili kong maging gamit mo. Maging sandalan mo ting wala akong malapitan. Bakit? Hindi ko rin alam, Cassandra. Don't fall in love with me, Axel. Hindi ako mai-in love sa girlfriend ng lalaking karibal ko sa trabaho. Then, why are you agreeing that we date secretly? Because I find it interesting. And don't flatter yourself, Cassandra. You're not even my type. Kahit maganda ka at balingkinita ng katawan mo. Still, you're not my type. Your boyfriend clearly has no taste. Then why are you wasting your time talking to me, Axel? Hindi ko rin alam. I just find you interesting when I'm talking to you. Sabihin mo lang sa akin kapag ayaw mo na makipag-date ulit sa akin. Ilang beses na tayong nagde-date, Cassandra. Wala akong balak na sabihin sa'yo yan. Anong plano mo kung gano'n? Gusto mong gamitin lang kita ng gamitin? Kung dyan ka masaya, why not? It's actually kind of fun being used by you. Siya nga pala, anong plano mo kung gano'n? Pagkatapos nito, saan mo gustong pumunta? Ayoko pang umuwi. Ayoko rin sa bahay. Sleep with my condo then. Wala akong dalang damit. You can use mine. Malaki naman yung mga damit mo eh. Bibili tayo ng damit sa mall kung gusto mo. You'll be safe in my condo, Cassandra. And you know, my place is always welcome for you. Thank you, Axel. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Don't thank me. Mali mo. Baka ginagamit lang din kita para inisin ang jowa mo si Kenji. Kung ganyan talagang intensyon mo sa akin,
Bakit ka pumayag na isikretong date nating dalawa? Because you'll be accused of being a cheater. Wala ka pang pruweba na niloloko ka ni Kenji. Kaya kapag may nakikita sa atin, ikaw ang lalabas na may kasalanan. I'm just protecting your image, Cassandra. Admit it. You care about me, Axel. Let's stop this conversation. Kumain na muna tayo. Pagkatapos nito, pupunta tayo sa kondo ko para makapagpahinga ka na. Ilang beses na ba ako natulog sa kondo mo? Sa pagkakaalala ko, ang unang beses na punta mo ron ay nung nahuli mo sa madilim na hardin si Kenji na may kahalikan. Pero hindi mo maninag kung sino man yun. Ang pangalawa, nung nagsimula ka ng maghinala sa madrasa at kasintahan mo. At eto naman ang panghuli. So mga 3 beses ka nang nakapunta sa kondo ko at dun matutulog. Do you think I'm doing the right thing? What do you mean? May kasintahan ako, pero nakikipag-date ako sa ibang lalaki. You want us to stop dating? What if I say yes? Eh di wag mong isipin na date to. Isipin mo lang na friendly gesture tong ginagawa nating dalawa. Pero hindi mo mababago yung isip ko na ron ka matutulog sa kondo ko. Nagkibit-balikat na lamang si Cassandra kay Axel. Hanggang ngayon, hindi pa rin makapaniwalang babae na patago siyang nakikipag-date sa karibalang kasintahan niya sa trabaho. Nung unay naisip lamang ito ni Cassandra para maghigandi kay Kenji. Ngunit sa huli, ay unti-unti niya namamalaya na naging tuloy-tuloy na ang date nilang dalawa ni Axel. Habang unti-unti ring nagiging totoo, ang kanyang mahinala sa relasyon na meron ng kanyang madrasa at kasintahan. Habang kumakain ng dalawa sa restaurant, unti-unting gumaan ang pakiramdam ni Cassandra. Nang matapos kumain, nagaya si Axel pumunta sila sa mall para may damit ang babae pagdating sa kondo nito. Just buy underwear and short. You can use my shirt. Pwede rin. Pagkatapos nito, bumili na rin tayo ng pagkain para sa kakainan natin sa hapunan ng dalawa. I'll cook for us. Great! Ingredients na lang ang bibilhin ko. Don't worry. Tutulungan kita magluto. Marunong ka? Of course. Magaling kaya ako magluto, no? May pagmamalaking wika ni Axel. Napairap na lamang si Cassandra, ngunit sa huli natawa na rin. Pagkatapos ng mahabang oras, ay nakarating ang dalawa sa kondo ng lalaki. Katulad ng dati, sa sala ako matutulog. Siyempre naman, akong bisita rito, no? O baka naman gusto mong tumabi sa akin. Nakangising hamon ni Axel. Napatras si Cassandra nang humakbang ang lalaki palapit sa kanya. Ngunit sa kanyang tuloy-tuloy na pag-atras, isang malamig na pader ang bumangga sa kanyang likuran. Bago pa man niya talikuran si Axel, hindi niya na nagawa yun ang biglang ikulong ng lalaki ang kanyang katawan sa makisig na braso nito. Hindi na kailangan, kaya ko matulog mag-isa. Kaya ikaw, sa sala ka. At ako naman, sa kama mo. Sus, sabihin mo, baka sabik na sabik ka sa amoy ko sa kama. Kaya ka nagyayayang rito matutulog. Wow, ang feeling mo naman. Hindi ka ba hahanapin ng boyfriend mo kapag hindi ka umuwi sa inyo? What do you think? Magpaalam ka muna kaya sa stepmother mo at sa boyfriend mo. Better idea, para mahuli ko silang dalawa sa akto. Paano mo sila mahuli sa akto kung wala ka naman dun sa inyo? Sabi nga nila, if there's a will, there's a way. Wika ni Cassandra sabay kindat. Bahagya pang natawa ang babae nang makita sa mukha ni Axel ang kuryosidad. Nagtataka sa ibig nitong ipahiwatig sa lalaki. I don't understand, what are you trying to say, Cassandra? Hindi ako manghuhula. Ipapakita ko sa'yo mamaya. Now, let me call my boyfriend first para makapagpaalam sa kanya. What are you going to tell him then? Narito ka matutulog sa lalaking kinaiinisan niya sa trabaho dahil laging binabara ang sinasabi niya? Shut up, Axel. Masyado ka kasing bida-bida sa mga meetings niyo kaya naiinis yun sa'yo. Hindi niya lang talaga kayang manalo sa akin. And besides, sadyang hindi talaga matanggap sa pagkatalo si Kenji kaya ganyan. Nalilito tuloy ako kung bakit wala gusto ng lalaking yun. Kenji is kind, and that's why I love him. Mahal ka ba niya? Shut up, Axel. Hindi ka nakakatulong sa akin Singhal ni Cassandra sa lalaki. Napangisi na lamang si Axel sa kanya. Samantalang isang irapang ginawa ng babae nang makita ang reaksyon niya. Napalunok si Cassandra at kinuha ang cellphone niya mula sa bulsa. Kaagad niyang tinawagan ang number ni Kenji. Nakailang ring na ito bago pa nasagot ang kanyang kasintahan. What do you want, Cassandra? Pwede ba? Mamaya ka lang tumawag. Busy ako ngayon. Konting konsiderasyon naman. Don't worry, okay?
Diyan ako matutulog sa inyo kasi niyaya ako ng madrasta mo. Kaya magkikita pa rin naman tayo mamaya. So stop bothering me now. Niyaya ka ni Mommy? Kailan? Hindi niya nakwento sa akin yan Bakit? Lahat ba ng mangyayari ay dapat alam mo? Hindi naman. Siya nga pala. Gusto ko lang sabihin sa'yo na hindi ako matutulog sa bahay mamaya. Kung gusto mo sa bahay ka na lang ninyo matulog. Para... Hindi na natapos ang sasabihin ni Cassandra nang biglang magsalita si Kenji sa kabilang linya. Bahagya pang nanikip ang dibdib niya sa sinabi nito. No, it's okay. Doon pa rin ako uuwi. Sayang naman ang masarap na luto ni Roxanne para sa hapunan namin. At saka, okay lang naman sa akin kung wala ka ron. Basta kung nasan ka man ngayon, mag-ingat ka. Don't worry about me. Kasi doon naman ako uuwi sa inyo. Pansin ni Cassandra ang pag-iba sa tono ng boses ni Kenji. Kung kanina'y parang naiinis ito sa pang-iistorbo sa kanya kasi biglaan niyang pagtawag. Ngunit nang ibalita niyang hindi siya matutulog sa bahay nila, ay bigla nitong napansin ang saya sa boses ng kasintahan. Pakiramdam niya ay parang libu-libong karayam ang tumutusok sa kanyang dibdib. Lalo na nang mapagtanto niyang hindi man lang itinanong ni Kenji kung nasa siya matutulog ngayon. Your boyfriend clearly doesn't care about you. Napalingon si Cassandra kay Axel na kanina pa pala nakikinig sa usapan nilang kasintahan niya. Bahagya pang nakakross ang mga kamay habang nakasandalang katawan sa pader. Will you shut up, please? Kung mananahimik ako, hindi ka matatauhan. Kung mananahimik ka, malaking tulong na yan para sa akin. Could you please give me a peace of mind? Do you know what will give you peace of mind? Hiwalayin mo ang kasintahan mo. And do you know what will give me peace right now? Itiko mo yung bibig mo at huwag kang makialam. Alam ko ang gagawin ko, kaya huwag mo kong pangungunahan. I don't need your help. Tinaas ni Axel ang kanyang dalawang kamay. Palatandaan na sumusuko na ito. Ngunit natawa lamang ito nang makita ang pag-irap ni Cassandra sa kanya. Matutulog ka na ngayon? Hindi pa. May titingnan pa ako. Ano naman yun? Tanong ni Axel. Kaagad siyang tumabi kay Cassandra sa sala. Napatingin dito sa laptop na pinapanood ng babae. Is that a CCTV? Oo. Nilagay ko yun sa kwarto ng staff mom ko at naglagay din ako ng CCTV sa guest room kung saan natutulog si Kenji. Hindi mahahalatang may CCTV dahil mukhang laruan lang naman yung camera na nilagay ko. You're such a genius. Matagal ko ng plano to at kanina lang ako nakahanap ng tiyempo habang pareho silang wala. Anong gagawin mo kapag nahuli mo sila? Sa ngayon, hindi ko pa alam. Bakit hindi mo alam? Isa lang sagot dyan. Hiwalayin mo si Kenji. Bakit ba parang hirap na hirap ang hiwalay ng manloloko mong boyfriend? I told you, Kenji and I, we've been through a lot. Hindi ganun kadali lang ang basta makipaghiwalay. Through a lot? Cassandra, ang dami niya ng ginawang mali. Ilang beses mo na ba siyang pinatawad kahit hindi man lang siya humihingi ng tawad sa'yo? Ano bang hinihintay mo? Axel, hindi mo naiintindihan. Mahal ko siya. Mahal? O natatakot ka lang maiwan ka? Kasi kung mahal ka niya, hindi ka niya ipagpapalit sa iba. Ayokong sumuko. Baka pwede pang maayos ang lahat. Pero hindi mo ba naiisip? Ikaw lang lumalaban mong isa. Kailan mo pa ipaglalaban ang sarili mo, Cassandra? Kailan mo maiisip ang piliin ng sarili mo? Axel, hindi na natapos ang sasabihin ni Cassandra nang naunahan ito ng unti-unting pagbadya ng kanyang luha habang nanunood sa CCTV na nilagay niya sa kwarto ng madrasta niya. Sinubukan niyang kusutin ang kanyang mga mata. Inaakalang nagkakamali lamang siya nang nasasaksihan, ngunit hindi. Kitang-kita niya sa mismong mga mata niya ang pagpasok ni Kenji at ng kanyang madrastas na agresibong naghahalikan na para bang matagal lang sabik na sabik ang dalawa sa isa't isa. Pakiramdam ni Cassandra ay para siyang binuhusan ng malamig na tubig sa nasaksihan. Matagal siyang mahinala sa relasyon ng kanyang stepmother at ng kanyang kasintahan, ngunit hindi niya inaasahang gano'n na lamang masasaksihan niya. Naikuyom ng babae ang kanyang kamao habang masama ang tingin sa screen ng laptop, pero nagulat siya nang may isang kamay humarang sa kabuuan ng screen. Napalingon si Cassandra kay Axel na may mapupungay na mga mata habang nakatingin sa kanya. Dahil doon, natuon ang lahat ng atensyon ng babae sa kanya. Hinawakan ng lalaki ang kanyang magkabilang pisngi. Marahan itong pinunasan ng mga luha ni Cassandra na walang tigil sa pagbadya. Who make them pay for what they did to you? Anong ibig mong sabihin?
Hindi pwedeng hayaan mo na lang sila. Hindi pwedeng mananahimik ka habang tinatayro ka nila ng ganito. Sinasabi mo ba sa akin na dapat ako maghiganti sa kanila, Axel? Kung yun ang nararapat na gawin, Cassandra, hahayaan mo lang ba nasaktan ka nila? Hahayaan mo lang ba na pinagmumukha ka nilang tanga? You're not helping, Axel. Mali ang paraan mo. Anong gusto mong gawin? Magbulag-bulagan na lang sa sitwasyon? Haharap ka sa kanila bukas na parang walang nangyari? Na parang hindi mo nakita ang mga pinagagawa nila habang wala ka? Cassandra, kilala kita. Matalino kang tao. Pero bakit pagdating dito, parang hindi umaandar ang utak mo sa tamang desisyon? You deserve a love that will return to you the way you love them. Anong gusto mong gawin ko? Malinaw ang sagot, Cassandra. Hiwalayan mo siya. Hindi to para sa akin kundi para sa'yo. Huwag mong hayaang lokohin ka nila. Kapag iiwan mo siya, hindi ikaw mawawalan kundi siya. Kung hindi na siya makahanap ng babaeng katulad mo, darating din ang karma para sa kanilang dalawa. Akala ko ba maghihiganti pa ako? Ang pakikipaghiwalay mo sa kanya ay isang mabigat na paghihiganti na yun. Hindi ko naiintindihan. Paano mo nasabi? Dahil sa karma, Cassandra. Hindi laging kailangan ng galing sa kamay natin. Minsan, sapat ng paglayo mo para sila mismo makaranas ng tunay na pagkawala at darating din ang karma para sa kanilang dalawa. Hindi sila magiging masaya. Pero, paano kung ako pa rin ang matalo sa huli? Paano kung mas lalo ako masaktan? Alam kong mahirap, pero minsan, ang tamang desisyon ay hindi laging madaling gawin. Hindi mo kailangan kayanin mag-isa, Cassandra. Simula sa umpisa at hanggang ngayon, ay nandito ako sa tabi mo. Kaya kahit ano man yung mangyari, nandito ako para sa'yo. Tandaan mong hindi siya kawalan, Cassandra. You don't deserve a man like him. Hihiwalayin ko na siya bukas. Pero, tulungan mo ako. Ano yun? I can do whatever you want, Cassandra. Handa akong tumulong sa'yo. Sabihin mo lang sa akin. Gusto ko maghiganti sa kanya. Gusto ko magulat din sila sa katulad ng pagagulat ko sa mga nasasaksihan ko. Gusto kong ipakita sa kanila na hindi ako naaapektuhan, na hindi ako nasasaktan sa mga nangyayari. Ayoko magbukang tanga at kawawa sa harap nila, lalo sa maraming tao. Ayoko sabihin nilang ipinalit ako ng boyfriend ko sa stepmother ko. Dahil ba mas fresh itong tingnan kaysa sa akin? Dahil ba mas sexy siya kaysa sa akin? Just direct to the point, Cassandra. What do you want me to do? I need you, Axel. What do you want me to do? Bukas, ba't hindi natin isa publikong engage na tayong dalawa? Para magulat at mainggit sila sa atin. At para mas talagang matamaan ang ego ni Kenji. Dahil kapag nalaman niyang engage ako sa kalaban niya sa trabaho, para magalit siya sa atin, para mainggit siya. Kung gagawin natin yun, magugulat ang lahat, lalo ng mga kasamahan niyo sa trabaho. At kapag na ganun, magmumukhang ikaw ang mas nanalo sa inyong dalawa. Kasi naagaw mo ako, Kenji. Are you saying that we are going to marry each other? Yes. Gumuhit ang sakit sa mga mata ni Axel, ngunit kaagading nawala yun. Kaya akala ni Cassandra ay guni-guni lang nakita niya sa mga mata ng lalaki. Sinubukan niya pang umiti sa harap ni Axel para mas makumbinsi siya sa magandang planong naiisip niya. Alam kong iniisip mo, Cassandra. Gagamitin mo ba ako? Gagamitin natin ng isa't isa, Axel. Hindi rin na naman akong makakabenepisyo kapag nangyari yun eh. Kung ganyan ang plano mo, ay hindi ako papayag. I'm sorry, Cassandra. Gagawin ko lahat ng mga favor mo. Pero wag lang ganito. Why? You don't want to marry me? Napalunok si Axel. Pakiramdam ng lalaki ay parang may kung anong bagay ang humaharang sa lalamunan niya. Dahilan para hindi niya masabi ang tunay na nararamdaman niya para kay Cassandra. Hindi sa ganitong paraan ng pagpapakasal na gusto ko, Cassandra. Malaking bagay sa akin ang salitang pagpapakasal. Engagement lang naman, Axel. Pwede mo pa rin namang bawiin yun kapag pareho na tayong hindi gusto na umabot pa sa kasalan ng lahat. Hindi ganun kadali yun, Cassandra. Hindi ko kayang gawing laro ang isang bagay na sagrado para sa akin. Kung magpapanggap tayo, anong mangyayari kapag nalaman nilang hindi totoo? Mas lalo ka nilang pagtatawanan. Pero Axel, ayoko lumabas na akong talo. Hindi ka talo, Cassandra. Ang talo dito ay si Kenji. Dahil pinakawalan ka niya. Bakit ayaw mong pakasalan ako? Hindi ganun yun, Cassandra. Ayoko ng panggap-panggap lang. Gusto ko yung totoo. Kaya hindi madaling gusto mong ipagawa sa akin, oh.
Hindi ko kaya ang peking engagement na yan. Hindi ko na talaga alam ang dapat na gawin ko, Axel. Pagpapakatotoo pa ni Cassandra, naikagat ng babae ang kanyang ibabang labi nang abutin ng lalaki ang kanyang kamay. Hindi niya maintindihan kung bakit sa simpleng paghawak lamang ni Axel sa kamay ng babae ay halos tila hindi na nagiging normal ang tibok ng kanyang puso. Gusto niya mang bawiin ang kamay niya dahil sa init ng palad ng lalaki, hindi niya ito magawa, lalo pat kahit na gano'n nararamdaman niya ay komportable pa rin siya sa gano'n. Sa simpleng paghawak, bagamat kakaibang reaksyon ng katawan niya ay ramdam niya pa rin ang gaan ng pakiramdam na pinaparamdam sa kanya ni Axel. Alam kong alam mo ang dapat na tamang gawin, Cassandra. I trust you. Don't live your life with full of revenge and hatred. Let go of people who hurt you, even if it hurts you. Maniwala ka sa akin. Alam kong sa umpisa ay mahirap, pero alam kong darating ang araw na wala ka nang mararamdamang sakit kung hindi pagising mo ay payapa ng nararamdaman mo. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kitang ihilom ang sugat na dulot nila. Hindi na ba talaga magbabagong isip mo? Napabuntong hininga si Axel. I'm sorry, Cassandra. I can help you with everything. Pero ang hirap ng gusto mong ipagawa sa akin. Natahimik na lamang si Cassandra, maging siya'y napagtanto ang kanyang ginawa. Iniisip niyang masyado siyang nagiging makasarili kung gagawin niya yon at hindi iniisip kung ano man lang ang mararamdaman ni Axel. Matapos sa pag-uusap na yon, ay nagkayayaan ang dalawa na matulog. Si Cassandra ay natulog na may malalim na pag-iisip sa kwarto ng lalaki. Samantalang si Axel ay sa sofa natulog at iniisip ang lahat ng mga pinag-usapan nilang dalawa ng babae. Lumipas pang ilang linggo, hindi na nag-usap at nagkita ang dalawa. Hindi rin nagkaroon ng pagkakataon si Cassandra na hiwalayin si Kenji. Dahil sa tuwing sinusubukan niyang magtangka, ay hindi naman natutuloy. Dahil halos wala ring oras ang kanyang kasintahan na kausapin siya dahil abala ito sa kanyang trabaho. Mabuti naman nakarating kayo dito. Oh, at kasama niyo rin pala tong stepmother mo, Cassandra. Naku, hindi ko matawag-tawag na tita bilang pagrespeto kasi tingnan mo naman oh. Mukha bang tita yan? Ang ganda! Mukhang kaya pang kumabog sa mga teenager eh. Wika ng kasama ni Kenji sa trabaho nang dalhin niya ang dalawa sa kaarawan ng kanilang boss. Napangiti naman ang madrasta ni Cassandra. Bahagya pa itong umikot upang mas makita ang kanyang dress na hapit sa kanyang katawan. Napalingon ng babae sa kanyang kasintahang si Kenji. Dumaan ang pait sa sistema niya nang makitang pagmamalaking ngiti nito habang tinititigan ng kanyang stepmother na para bang itong pinakamagandang babaeng nakilala niya. Nako, Cassandra, mukhang napapabayaan mo na ang sarili mo ah. Ba't di ka kumaya rin sa stepmother mo? Dinaig ka pa niya. Nako, baka bumaling ang tingin ni Kenji kay Tita Roxanne yan. Siyempre, biro lang yon. Di ba, tita? Oo naman. Napalingon si Cassandra sa kanyang madrasta na ngayon bakas ang pagkaputla sa mukha nito na sinabi ng kasama ni Kenji sa trabaho. Cassandra, Kenji, let's go. Pumasok na tayo sa loob. Paanyaya ng madrasta ng babae. Napabaling naman ang tingin ni Cassandra sa kanyang kasintahan na ngayon ay walang ginawa kung hindi ang ilang beses na napapalunok. Ramdam na ramdam ng babae ang bigat ng atmosphere sa pagitan ng dalawa dahil alam niyang natatamaan ng mga ito sa biro ng kasamahan ni Kenji kanina. Ngunit kahit na gano'n, nanatili pa rin kalmado ang ekspresyon niya na parang wala siyang alam na may namamagitan sa pagitan ng kanyang kasintahan at madrasta. Di, nandito yung lalaking kinaiinisan mo, Kenji? Yes, he's also invited. Nakakainis nga eh. Nung nakaraan, binara na naman niya ako sa mga suggestions ko during my discussion. Baka naman may suggestion lang siya sa mga discussion mo at hindi talaga yun pambabara. Singit ni Cassandra sa usapan ng dalawa nang mapagtantong si Axel ang pinag-uusapan ng dalawa. Habang nakaupo at kumakain si Masa matapos batiin ng boss ni Kenji sa party nito. Aba, sa tono ng panalita mo, Cassandra, bakit parang kinakampihan mo pang lalaki na yun kaysa sa boyfriend mo? Ganyan talaga yun, Roxanne. Sa tuwing mag-uusap kami, sa tuwing magsasalita naman siya, parang pinaparamdam niya sa akin na napakaulang kwentang boyfriend ko sa kanya. Hindi naman sa ganon. Sinasabi ko lang naman ang mga opinion ko tungkol dyan. Wala namang masama ron ah. At saka, mali mo, baka ganon lang talagang intensyon ni Axel. Kaya nga meeting, di ba? Open tayo sa mga opinion ng iba. Maliban nilang kung sumisingit siya sa sinasabi mo sa tuwing nagsasalita ka during your discussion sa meeting ninyo. Sumingit mo siya o hindi? Ayoko pa rin na bumibida-bida siya sa boss namin. Sumisingit ba siya o hindi? Di ko alam.
Basta nakakairita siya. Ang hilig niyang kontra ng mga sinasabi ko. Tapos parang favorite pa siya ng boss namin. Baka naman kasi may punto siya. O baka naman kaya siya favorite kasi maganda talagang mga ideya niya. Ganyan ka na naman. Lagi mong kinakampi ng ibang lalaki kaysa sa akin. Hindi ako kumakampi, Kenji. Nagpapakatotoo lang ako. Nako, tama na nga yan. Huwag na nating pag-usapan si Axel. Andito tayo para mag-enjoy, hindi para ma-stress sa trabaho. Ikaw naman kasi, Cassandra. Lunukin mo na lang kasi yung opinion mo. Wala naman kasi yung kwente eh. Kahit ano dapat mangyari, dun ka sa kasintahan mo dapat na kumampi. Kayo na nga rito, bigla ako nabwisit. Nawala tuloy ang mood ko. Reklamo ng kasintahan ni Cassandra. Kitang-kita ni Cassandra ang pagkataranta ng kanyang madrasa nang makita ang pagtayo ni Kenji. Magsasalita pa sana ang stepmother ng babae nang mabilis na itong mag-walk out at iniwan ang dalawa. O ano, masaya ka na? Wala ka talagang binibigyan ng maganda sa jowa mo kung hindi sama ng loob. Sinira mo na naman ang mood niya. Kakausapin ko po siya. Akmang tatayo na sana si Cassandra nang bigla siyang pigilan ng kanyang madrasta. Umupo ka na lang dyan. Ako nang kakausap sa kanya. Bakit ikaw, Mi? Ikaw ba ang girlfriend ni Kenji? Nanlaki ang mga mata ng madrasa ni Cassandra sa tanong nito sa kanya. Hindi nakatakas sa paningin ng babaeng pamumutla sa itsura ng kanyang stepmother. Ano bang pinagsasabi mo dyan? Maghunos dili ka nga. Baka marinig ka ng mga tao rito. Concern lang ako sa relasyon yung dalawa. At saka isipin mo nga, kapag kayong mag-uusap ng dalawa, alam kong mauuwi na naman yan sa away. Dahil alam ko rin yung bibig mo. Hindi naman yan mapigilan ng walang kwenta mong opinyon at paninindigan. Anong gusto mong sabihin ko kay Kenji? Gusto mo ba na ang lumabas sa bibig ko ay puro pagsisinungaling? Sinasabi ko lang kung anong iniisip ko na magiging posibleng dahilan kung bakit gano'n lang inis na sa kasamahan niya sa trabaho. Wala namang masama sa sinabi ko ah. At saka, nagtanong naman ako sa kanya, di ba? Tinanong ko pa nga siya kung sumisingit ba talaga sa usapan nila o hindi, di ba? May masama ba sa sinabi ko? Yan. Yan ka na naman sa walang kwenta mong rason. Sinabi ko na sa'yo na kahit anumang mangyari, dapat sa kasintahan mo, dyan ka dapat kumakampi kahit ano pa man yan ang rason niya. Ano ba, Cassandra? Hindi ka man nang marunong mag-handle ng relasyon yung dalawa. Bakit? Ikaw ba marunong? Malamang, hindi naman kami magtatagal ng daddy mo kung hindi ako marunong mag-handle ng relasyon naming dalawa. At saka, dito ka na lang. Ako nang kakausap kay Kenji. Huwag mo na siyang habulin. Magdadagdagan lang inis nun sa'yo. Ang ganda pa naman ng mood niyan kanina. Na bad trip tuloy dahil sa'yo. Ang hina talaga ng kukote mo minsan, Cassandra. Wika ng stepmother ng babae. Hindi niya na hinintay ang sagot ni Cassandra nang bigla niya na itong tinalikuran at hinabol si Kenji. Napabuntong hininga na lamang ang babae. Pakiramdam niya ay parang gusto niya lang matawa sa nangyayari sa kanyang buhay ngayon. Napalagok na lamang siya ng wine na iniinom niya dahil sa kanyang halo-halong nararamdaman. Ang iba'y halos hindi niya mapangalanan. Is your boyfriend still breastfeeding? Hindi ako makapaniwala ang pinatulan mong immature na yun. Ano bang ginawa niya sa'yo? Ginayuma ka ba niya para mahirapan kang hiwalay ng tarantadong yun? Gusto mo bang budburan pa kita ng asin? Napaangat ang tingin ni Cassandra kay Axel na bahagyang nakapamewang sa kanyang harapan. Napasimangot ang babae sabay irap sa lalaki. Hindi lang ako nakahanap ng tiyempo na hiwalayin siya. Pero hihiwalayin ko naman talaga siya. Sige, panoorin mo na lang yung baby mo na nagpapa-breastfeed sa madrasta mo. Shut up, Axel. Hindi ako nagbibiro. Wala akong panahon na makipagbiroan sa'yo. Hanggang kailan ka magbubulag-bulagan, Cassandra? Hindi niya ba alam na ang relasyon ay hindi puro kampihan, kundi dapat marespeto sa opinyon ng isa't isa? Huwag mong hahayaang tratuhin kanyang parang accessory lang na dapat sumang-ayon sa lahat ng gusto niya. At palagi mo lang siyang dinedepensahan at alam mong may mali. A guy who truly values you won't make you feel like an outsider in your own relationship. Kakausapin ko na lang siya mamaya. At anong sasabihin mo sa kanya? You're going to break up with him? Axel, wag muna ngayon. May pinagdadaanan pa siya. He's mad and upset dahil sa'yo. Bakit ba kasi lagi mo siyang binabara? Hindi ko nga siya binabara. Sinasabi ko lang kung anong opinion ko tungkol sa project na gusto niya. At higit sa lahat, hindi ako sumisingit parang nagsasalita siya. Tinataas ko ang kamay ko para magsabi rin ng saloobin ko. Ewan ko ba dyan sa boyfriend mo? Palaging mainit ang ulo sa akin eh.
Hayaan mo na lang siya. Ganyan lang talaga yan. Hinahayaan naman eh. Hindi ko nga siya pinapatulan kahit dumadating sa puntong nakikipag-iyaan pa sa akin yung ng suntukan dahil sa pagkapikon. You know what? Ba't hindi na lang tayo mag-shot dito? Total, parang dalawa lang naman tayo nagkakaintindihan sa isa't isa. Hindi naman ako papayag makipag-date sa'yo ng patago kung hindi tayo same vibes. Manahimik ka nga. Baka may makarinig sa'yo eh. Wika ni Cassandra. Bahaga pa siyang napasamid sa paligid. Napataas ang kilay ni Axel sa sinabi at kilos ng babae. Kinakaya mo ng kadate mo ako? It's not like that. Ano nilang iisipin ng tao kapag nalaman nilang nakipag-date ako sa kaaway ng boyfriend ko? Eh di ako pang nagbumukhang masama. Iniisip mo pa talaga yan? Sige nga. Naisip pa ng boyfriend mo at ng madrasta mo ang iisipin ng tao kapag nalaman nilang may relasyon ng dalawa? Ikaw tayo. Iba sila. Yun nga. Iba tayo. Iba sila. They're both cheater and manipulator. They're good in hiding, but you're good in discovering kaya wala pa rin silang kawala sa'yo. And besides, wala namang sekretong hindi nabubunyag eh. Napasimangot na lamang si Cassandra sa sinabi ni Axel. Sandaling nawala sa kanyang isipan ang pag-aaway nilang dalawa ng kanyang kasintahan dahil sa pagdating ng lalaki. Nagkayayaan ang dalawa para sa inuman. Lumipas ang ilang oras ay hindi pa rin dumating ang madrasa ni Cassandra at si Kenji. Magbabaan niyo muna ako, Axel. Kaya mo pa ba? Gusto mo bang hatid na kita? Kaya ko pa. Baka ikaw hindi na. Konti lang naman na inom ko eh. Hindi pa ako lasing. Mas marami pa kasing kwentuhan natin kaysa sa pag-inom ng alak eh. Oo nga eh. Isa ka nga pala. Baan niyo muna ako. Babalik din ako agad, Axel. Napatango na lamang lalaki kahit bakas ang tutol sa mukha nito. Gusto pa kasi niyang ihatid si Cassandra patungong banyo. Ngunit wala naman siyang magawa dahil hindi naman pumayag ang babae sa gusto niya. Okay, I'll wait for you here. Pero kapag matatagalan ka pa, mapipilitan akong tumayo rito sa inuupuan ko at hanapin ka. Baka kasi bigla mo akong takasan eh. Ano ka ba? Hindi kita tatakasan Babalik ako. Wika pa ni Cassandra bago tuluyang umalis. Naglakad ang babae patungong banyo. Nasa loob na si Cassandra ng cubicle nang makarinig ng kakaibang halinghing mula sa kabilang dulo ng cubicle. Nangunot ang noo ng babae nang mapagtantong parang pamilyar sa kanyang boses na yon, lalo na ang mabibigat na paghinga ng lalaking kasama ng babae sa loob ng cubicle. Kenji, baka mahuli tayong dalaw ni Cassandra. Huwag dito. Medyo madilim na sa garden area. Wala rin namang masyadong tao roon. Kaya roon na lang tayo. Baka may makarinig pa sa atin at makakita rito. Wika ng madrasta ng babae. Napahawak si Cassandra sa kanyang labi, lalo pat nang marinig ang pagdaing at pagtutol sa boses ni Kenji. Narinig ng babaeng mahinang pagtawa ng kanyang madrasta. Sige na nga, sabik na ako sa iyo eh. Buti na lang, hindi na ako hinabol ni Cassandra nung nagdadrama ako sa kanya. Siyempre naman, tinuturing niya akong ina, kaya hindi yun susuway sa akin. Galing mo talaga. Siyempre, ako pa. Narinig ni Cassandra ang pagbukas ng cubicle mula sa dulo, ngunit naisipan niyang huwag munang lumabas. Saka lamang siya lumabas nang marinig ang pagbukas at sara ng pinto. Palatandaan na umalis na ang dalawang ahas sa banyo. Sa pagkakataong yun, hindi alam ng babae ang kanyang nararamdaman. Napahawak siya sa kanyang dibdib nang maramdaman ang paninikip nito. Ngunit nakapaglataka dahil wala man ang luhang lumabas mula sa kanyang mga mata. Ang tagal mong lumabas? Napaigtad si Cassandra nang sa kanyang paglabas, narinig niya agad ang boses ni Axel. Nakataas ang kilay nito habang nagtatakang napatingin sa kanya dahil sa kanyang reaksyon. Are you okay? Is there something wrong? Ba't parang ang lungkot ang mga mata mo ngayon? Parang okay naman kanina. Halika, samahan mo ako. Hinawakan ni Cassandra ang kamay ni Axel at hinila ito patungong hardin para sundan ang boyfriend at madrasta niya. Imbes na sagutin ang tanong sa kanya ng lalaki. Saan tayo pupunta? Basta, samahan mo lang ako. Teka, ba't dito tayo sa hardin pumunta? Anong meron dito? Huwag mong sabihin, makikipag-date ka sa akin ngayon. Hindi pa ba tayo nag-date kanina? Uy, ba't hindi ka nagsasalita riyan? May sasabihin pa sana si Axel, ngunit kaagad na dinakpan ni Cassandra ang kanyang labi nang makagip ng tingin ng babae at anino ng kanyang kasintahan at madrasta. May balak pa sanang alis din ng lalaking kamay ni Cassandra, ngunit natigilan din siya
Nang sinundan niya ng tingin kung saan din nakatingin ng babae. Kitang-kita mismo sa mga mata ni Cassandra ang maras na paghahalikan ng dalawa mula sa dilim, na para bang sabik na sabik ang mga ito sa isa't isa. Rinig na rinig pa ng babae ang maliit na halinghing na lumalabas sa labi nila at maging hagik-hik. Ano ba, Kenji? Nakikiliti ako. Huwag sa lieg. Miss na miss kita eh. Bulong ng dalawa sa isa't isa. Habang hinahalikan ni Kenji ang leg ng kanyang madrasta, ang mga kamay naman nito ay kung saan-saan dumadapo. Buong akala ni Cassandra ay hindi siya maiiyak pa. Ngunit sa pagkakataong to, pakiramdam niya ay para nang hina siya sa kanyang nasaksihan. Napapikit ang babae, pero sa kanyang pagdilad ay bumungad sa kanyang palad ni Axel sa kanyang harapan. Tinatakpan sa kanyang paningin ng paghahalikan ng kasintahan at madrasta. Napalingon ng babae sa lalaki. Kaagad namang nagtamang paningin ng dalawa ni Axel na may mapupungay na mga mata habang nakatingin sa kanya. Maghihiganti tayo. Tutulungan kita, Cassandra. We'll make them regret. Huwag ka na umiyak. You don't deserve to waste your tears for them. Akong bahala sa'yo. Hindi kita iiwan kahit kailan. Hindi alam ni Cassandra kung bakit biglang gumaan ang loob niya sa sinabing ni Axel. Hindi niya rin alam kung paano siya nakarating sa bahay ng lalaki at doon natulog. Ni hindi siya nakatanggap ng mensahe o tawag mula sa kanyang madrasta at sa kanyang kasintahan. Good morning. Kamusta ang pakiramdam mo? Tanong ni Axel nang makalabas si Cassandra ng kanyang kwarto, nakakagising lamang. Isang marahas na buntong hiningang naunang tugon ng babae bago nagsalita. Hindi ko alam ang isasagot ko sa'yo. Dahil ni kahit ako, hindi ko malaman ang totoong nararamdaman ko sa ngayon. Everything will gonna be alright, Cassandra. Nandito ako para sa'yo. I'll help you to move on and take revenge for what they did to you. Ano namang paghihiganti yan? May mas masakit pa ba sa paghihiganti na maibibigay ko sa kanya? Kaysa sa naidulti ng sakit sa akin? Trust me, kahit sila ilulod sa harapan mo para itigil ang maagang karma ang ibibigay natin para sa kanila. Anong ibig mong sabihin? Kapag ba naibigay na natin ang gusto mong paghihiganti at titigilan mo na sila, magiging okay ka na ba? Of course. Yun lang naman ang gusto ko para sa kanila eh. Pero, ano bang ibig mong sabihin? Hindi kita maintindihan. Use me, Cassandra. I'm willing to offer myself to you. Para lang gamitin mo ako para sa paghihiganti sa kanila. Gamitin mo ako ulit. Ako lang susabi sa'yo niyan. Napaawang ang labi ng babae sa gulat. Lalo na, sa sunod na sinabi sa kanya ni Axel na halos hindi siya makapaniwala ng galing mismo sa labi ng lalaki ang desisyon nito. Nag-aalinlangan man si Cassandra, ngunit mas nanaig sa kanyang pusong hinanakit at galit para sa kanyang madrasta at kasintahan. Kaya walang alinlangang sumang-ayon siya sa plano ni Axel at gustong mangyari. Are you ready? Tanong ni Axel habang naglalakad ang dalawa papunta sa meeting room kung saan nagtatrabaho ang kanyang kasintahan at ang boyfriend nito. Napalok si Cassandra. Sandaling hindi nakasagot sa tanong ni Axel. Pakiramdam niya ay parang may bumabara sa kanyang lalamunan. Nang mapansin ng lalaki ang reaksyon ni Cassandra, marahan niyang pinisil ang kamay nito para paaganin ang loob ng babae. Napaangat ang tingin ni Cassandra sa kanya. Isang magaan naman ang ngiti ang ginawad sa kanya ng lalaki. It's okay, Cassandra. I'm here. You don't have to worry. Hindi kita iiwan. Salamat, Axel. Anything for you, Cassandra. Wika pa ng lalaki. Habang naglalakad, hindi na binitaw ni Axel ang kamay ng babae. Puno ng pagtataka ang gulat ang naging reaksyon ng mga kasama ni Kenji at Axel sa trabaho nang makita ang dalawa. Lalo pat, dagdag cheesies pa ito dahil magkahawak pa ang mga kamay nilang dalawa. Halos hindi na makahinga si Cassandra sa kakaibang kabang nararamdaman niya nang mapagtantong papalapit na silang dalawa ni Axel sa conference room. Pagbukas ng lalaki ng pinto, otomatikong nasa kanila na agad ang tingin ng mga tao sa kanila sa loob ng room. Katulad ng nasaksihan nila kanina sa labas nang makita sila ng mga tao, ganoon pa rin ang reaksyon ng nakakita sa kanila ngayon. Ang kaninang maingay ay biglang tumahimik nang makita sila. Ni walang may lakas ang loob na nagsalita sa kanilang lahat. Ngunit hindi makatakas ang puno ng pagtataka at kuryosidad sa mga mata nila nang makita ang dalawa. Lalo pat alam ng lahat ng mga tao sa pinagtatrabuhan ni Kenji at Axel na magkaaway ang kasintahan ni Cassandra at ang ng lalaki. What the heck, Cassandra? What are you doing here? Bakit kasama mong lalaking yan? Ano na namang kalokohan to? Ang hilig mo talaga mag-umpisa ng away sa ating dalawa, no?
Sinisira mo talagang relasyon nating dalawa. Halika na nga sa labas. Mag-usap tayong dalawa. Ako talaga, punong-puno na sa'yo ah. Purasahang hinawakan ni Kenji sa Cassandra sa pulsuhan, ngunit kaagad ding nabitawan ng babae nang bigla siyang matigilan sa biglaang balita na lumabas sa bibig ng kanyang kinaiinisang katrabaho. Don't touch my fiancé. Anong pinagsasabi mo riyan? Mahilig ka talaga mang-agaw pre, no? Cassandra and I are already engaged. Cassandra? Anong pinagsasabi ng lalaking to? Tell him the truth, Cassandra. It's true. Axel and I are already engaged, Kenji. Ang kaninang tahimik na nakikinig lamang sa usapan ng tatlo ay nauwi sa bulong-bulungan. Hindi makapaniwalang nagpalipat-lipat ang tingin ni Kenji sa kanilang dalawa. Ngunit, napabagsak ang titig niya sa singsing na suot-suot ni Cassandra sa kanyang daliri na bigay sa kanya ni Axel para mas lalong kapani-paniwalang engaged na nga ang dalawa. Paano nangyari to? Paano mo nagawa sa akin to, Cassandra? Boyfriend mo ako tapos siyang pakakasalan mo? Kailan mo pa ako niloloko ha? Kaya ba sa tuwing mag-uusap tayong dalawa? Kaya mo kinakampihan ng lalaking yan? Dahil may relasyon pala kayong dalawa? I'm sorry bro, pero akong pinili niya eh. Paano ba yan? Walang hiya ka. Ang kapal ng mukha niyong dalawa. Cassandra, anong ginawa ko para gawin mo sa akin ang bagay na to? Hindi makapaniwalang napaangat ang tingin ni Cassandra kay Kenji. Sa huli ay napangisin lamang siya at nang hahamon ng mga matang napatingin sa lalaki. Huwag kang mag-alala, Kenji. Bukas, malalaman mo rin ang rason ko. And by the way, kaya ako nandito para sabihin sa'yo, makikipaghiwalay na ako sa'yo. Gusto rin sana kitang imbitahan sa paparating na kasalaming dalaw ni Axel eh. Ganon din ang kasamahan niyo para mas masaya. Hindi tumugon si Kenji sa sinabi ni Cassandra. Padabog niyang tinalikuran ng dalawa. Nang mawala sa paningin nilang dati niyang kasintahan, nagkatinginan silang dalawa ni Axel. Isang marahang tango at magaan ang ngiti ang ginawad to sa kanya. Hinawakan ng lalaki ang kanyang kamay at inalayan siyang lumapit papunta sa mga kasamahan nito sa trabaho. Sa kabila ng gulat at pagtataka, binati pa rin nila ang dalawa sa engagement nila kahit pa napansin ni Cassandra ang gusto pa sana nilang magtanong o makiusyoso kung paano nangyaring kasintahan niya si Kenji pero si Axel ang pinakasalan niya. What the? Bakit nandito ang mga gamit ko sa labas? Gulat na wika ni Cassandra nang makababa siya ng kotse ni Axel. Balak ng babaeng umuwi para kunin ang ibang damit niya para doon matulog sa kondo ng lalaki para gumaan ang pakiramdam niya. Ang kapal naman ang mukha mong dalhin dito ang pinagpalit mo kay Kenji. Nagsumbong sa akin si Kenji sa ginawa mo. Hindi ka ba talaga nag-iisip? Nakipag-away ka na nga sa kanya kahapon. Hindi ka na nga natulog sa bahay. Tapos mababalitaan kong engaged ka sa lalaking kinaiinisan niya? Bakit, Mi? Bakit ganyan ka na lang ka-concern sa lalaking yun? At nagawa mo pa talagang ilabas ang mga gamit ko sa sariling bahay ko? Concern ako sa kanya. Dahil bilang ina mo, gusto kitang disiplinahin dahil halata namang ikaw talaga may problema sa relasyon yung dalawa. At anong pinagsasabi mong bahay mo to? May karapatan akong ilabas at palayasin ka dahil bahay ko to. Bahay to ni Daddy at Mohammed. Sa akin nakapangalan ng bahay at lupang to. Sa madaling salita, binigay na to ng daddy mo bago siya pumanaw. Maging ang mga ari-arian mo ay sa akin nakapangalan. Kaya wag na wag mo akong susubukan, Cassandra. Baka hindi ka makatikim ng sariling kayamanan mo. At ako pa talaga hinahamon mo, Roxanne? Haba, wala ka ng respeto sa akin bilang ina mo, ha? Sumama ka lang dyan sa ampas lupang pinalit mo kay Kenji. Lumalakas na ang loob mo? Sigaw ng madrasta ni Roxanne, sabay baling kay Axel nang may pandidiring reaksyon. Hindi na lamang pinatulan ng lalaki, bahagya niyang hinawakan ng kamay ni Cassandra upang pakalmahin ng babae. Don't worry, I'll fix your problem. Ako nang bahala rito. Ang mabuti pa ay umalis na tayong dalawa. Kailangan mo magpahinga. Hindi alam ni Cassandra kung paano siya nakarating sa kondo ni Axel na sa kanyang mga nalaman tungkol sa bahay at lupa. Kinaumagahan, nahanap muli ni Cassandra ang sarili na magkahawak kamay nilang dalawa ni Axel papunta muli sa pinagtatrabuhuan ng lalaki. Pagpasok ng babae, inaasahan niya ng mga reaksyon ng mga katrabaho ni Axel. Ngunit hindi niya inaasahan na mas malala pa ang reaksyon ng lahat habang hawak-hawak ang cellphone nila. Sa tingin ko, nakita na nila. Ang alin?
Check your social media, sweetie. Nangunot man ang noo ng babae, ngunit kaagad niya namang sinunod ang sinabi ng lalaki. Nanlaki ang mamata niya nang makita sa social media ang iba't ibang kuha ng litrato at malalaswang video ng kanyang madrasa at ni Kenji. I told you, who make them pay. Triple ang sakit at kahiyan ang mararamdaman nila ngayon. At tungkol naman sa bahay at lupa, huwag ka mag-alala. Pwede mong kunin yun. Kinausap po ng abogado natin pinagkakatiwala ng daddy mo. At ayon sa mga dokumentong nakuha namin, may tinatago ang mga drasta mo na hindi mo pa alam. Ano yun? Nagpatawag na ako ng meeting kasama ang abogado ng daddy mo. Ayon sa mga dokumentong nakuha natin, ang bahay at lupa ay orihinal na nakapangalan sa kanya. Pero bago siya pumanaw, may nilagdaan siyang kasulatan na dapat ito'y mailipat sa'yo kapag naabot mo na ang tamang edad. Pero, paano ito napunta kay Roxanne? Dito nagkaroon ng problema. May isang peke at kaduda-dudang dokumentong nagsasabing kusang loob mong ipinasa sa kanyang mga ari-arian mo. Pero base sa pagsusuri ng abogado, peke ang pirma mo ron. Napasinghap si Cassandra. Alam niyang hindi siya pipirma sa ganong kasunduan. Sa madaling salita, niloko ka ng madrasta mo. Gumamit siya ng peking dokumento para angkinin ng bahay at lupa. So, pwede ko na ba itong bawiin? Oo, magsasampa na tayo ng kaso laban kay Roxanne para ibalik sa iyong lahat ng niyakaw niya. At dahil malino na may panuloko at pamimeke ng dokumento, malaking posibilidad na manalo ka. Sa katunayan, naglabas na ng court order ang korte para ipatigil ang pagmamay-ari niya sa bahay at lupa. Kaya technically, sa'yo na ulit ito. Hindi ko alam kung paano ko makakabawi sa'yo, Axel. Hindi mo kailangang bumawi. Ginawa ko to dahil mahal kita. Axel, mahal mo ako? Nagbibiro ka ba? Sa tingin mo, bakit ko ginagawang bagay na to? Bakit ako nagpapayo na gamitin mo ako kahit alam kong sa huli, ako rin masasaktan? Hindi ko sinasabi sa'yo to para sumbatan ka. Gusto ko lang sabihin sa'yo to para aware ka sa totoong nararamdaman ko sa'yo, Cassandra. Ilang taon na tayo nagdi-date ng sikreto at sa ilang taon na yun ay palihim din akong unti-unting nanuhulog sa'yo. Hanggang sa nagising lang ako na handa akong ibigay at gawin ang lahat para sa'yo. At doon ko unti-unting napagtanto na mahal na pala kita. Napahinto ang puso ni Cassandra sa sinabi ng lalaki. Hindi niya alam kung paano sasagutin yun. Pero sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang may tunay na nagmamalasakit sa kanya at walang bahid ng biro ang lahat ng mga sinabi ni Axel sa kanya. Pero huwag ka muna mag-alala tungkol dyan. Sa ngayon, hintayin na lang muna natin kung paano haharapin ng madrasta mo at ni Kenji ang kahiyan nila. Nagsampa na rin ang reklamong babae at nabawi ang dapat na sa kanya. At tulad ng inaasahan, hindi pa lumilipas ang isang araw, naging usap-usapan na sa social media at sa buong kumpanya ang skandalo ni na Kenji at Roxanne. Ang dating matapang at mapanghamong madrasta niya ay hindi na makalabas ng bahay kung saan sila nakatira ngayon ng dati niyang ex-boyfriend dahil sa mga batikos, habang si Kenji naman ay hindi na rin makapasok sa kanyang trabaho matapos siyang ireklamo ng mga kasamahan sa opisina. Samantalang si Cassandra sa kabila ng lahat ay natutunang magpatawad at magsimulang muli. Kasama si Axel na sa kabila ng lahat ay nanatili sa kanyang tabi. I guess the game is over, Cassandra. Unless kung gusto mo pa rin gamitin ako. Axel, hindi kita ginamit. Hindi ko man agad napansin, pero ikaw ang palaging nasa tabi ko. Kahit noong hindi ko pa alam kung sino talagang dapat kong paniwalaan at pagkatiwalaan. Tiningnan niya ito sa mga mata at sa unang pagkakataon, wala nang alinlangan sa kanyang puso. Alam niyang tama ang nararamdaman niya. Pero kung gusto mong isipin na ginamit kita, siguro tama ka. Nag-angat ng kilay si Axel, kita sa mga mata nito ang bahagyang sakit sa kanyang sinabi. Pero bago pa siya makapagsalita, nagpatuloy si Cassandra. Ginamit kita para matutunan kung ano ang tunay na pagmamahal. Ginamit kita para maintindihan na may mga tao palang handang ipaglaban ako nang walang hinihinging kapalit. Ginamit kita para makita ang sarili kong halaga. Nagpigil ang ngiti si Axel, ngunit hindi niya napigilan ang pagtibok ng puso niya sa mga narinig. At anong ibig sabihin niya, sweetie? Ang ibig sabihin niyan, handa na akong gawin itong totoo. Handa na akong mahalin ka, Axel. Hindi dahil sa kailangan kita, kundi dahil gusto kita. Ikaw ang gusto ko. Sa sandaling yun, hindi na kinailangan pa ng salita. Hinawakan ni Axel ang mukha ni Cassandra at marahan siyang hinalikan.
Hindi bilang kasinungalingan, kundi bilang isang pangako. Ang engagement na nagmula bilang pagpapanggap, ngayon ay naging isang tunay na pangako na ng pagmamahalan. Dito na nga po nagtatapos ang magandang kwentong ito. Hanggang sa susunod pong muli, this is Regine saying, stay tuned and keep on listening. Daghan kayong salamat sa pagpamati.